Eat Bulaga! Kumusta? This is Nick Fana. Sabi ni Joey De Leon noong 1979, hanggat may bata, may Eat Bulaga. Every Filipino knows that Eat Bulaga is the GOAT noontime show in the Philippines. That was legitness. Yeah. Ang mga hindi pa nakakakilala sa Eat Bulaga ay yung mga batang nasa sinapupunan pa ng mga nanay nila. Well, history muna tayo. It started in 1979. Ang tatlong hari ng palabas ay si Tito, Vic, and Joey. Tito and Vic were once musicians, known members of the VST and Company. Tito Soto is a bowler, by the way. And Joey De Leon, who was an architecture student, then a radio DJ before he met the Sotos. 1979, TVJ, Filipinos know the connection. Throughout the years, barkaday dumarami. Karamihan ay nanonood sa TV, sa bahay, sa opisina, sa karinderya, ngayon sa YouTube. Yung iba nakapanood na sa RPN Live Studio, Celebrity Sports Plaza, ABS-CBN Studio, Broadway Centrum, APT Studio, at ngayon, TV5 Media Center. Tapos yung mga malls, barangay, school campus, kung saan nila gustong magsugod bahay, sugod mall. Ngayon, for this video, bibigyan ko kayo ng POV bilang isang audience member ng Eat Bulaga. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notifications. Nagkamalay tao pa lang ako. Nakita ko na yung Eat Bulaga sa TV. From lunchtime hanggang sa magsisiesta na kami. Pag may pasok sa school, every Saturday or after an exam day. Kasi half day nga naman ang exam. And here is something I would like to brag. Noong 2015, nauso ang ALDAB. At isa ako sa mga Filipinang nasasabihan na, kamukha mo si Maine Mendoza. Uy, kahawig mo si Maine. Noon yon, hindi ko lang alam ngayon. Then, noong 2018, nakapanood na kami sa Broadway Centrum at sa bandang likod kami naupo. So, there was a low to zero chance na mahagip kami ng camera. I have seen the behind the scenes sa mga TV program during my internship. The production staff running around, doing their jobs, the production equipments, the shouting when necessary. You can assume na hindi na bago sa akin yon. But no sa Broadway Centrum, I'm still amazed by what's going on behind the scenes. I cannot conceive. Like after nung first time na nakapanood kami sa Broadway, kapag commercial break na ng Eat Bulaga sa TV, you can already imagine what's going on behind the scenes sa Broadway. Nakita ko sa personal yung mga hosts at nakapagpa-picture pa sa TVJ na nasa picture! Then after 7 years, niyaya kami ng tiyahin ko na manood sa mismong TV5 Media Center. So I had to look my best kasi may mga segments sila na ang camera ay nakatutok sa audience. Such a sad sight to see. One of the tropical hot branches, sarado na. Dito na kami sa bandang gilid ng studio nila. So as you can see, nakapila kami dito. Pagsapit na 9 o'clock, pasok kami doon. May maupuan. Makikita sa kuhang ito, excited kaming magtita dahil matagal na naming gustong manood ng live.
I can't believe it. I'm in the front line. And I just got the number. I just got a number. Dahil sa harapan na kami nakaupo at katabi ko na mismo yung entrance ng mga host at yung mga backup dancers, mas malakas ang impact sa akin ng starstruck because I can see the hosts a few meters away from me. Isang hakbang na lang na malaki, kasama ko na sila sa stage, ganun na kalapit. Si Karen Aistra pumupunta sa audience for the shoutouts. Si Ryan Ogoncillo, nakita ko, ganda ng ilong. Pero sayang, di ko man lang nakita ang kanyang beautiful hair. Inagahang na yung utak ko pag nakikita ko sila ng malapitan. Oh my God! Nung mag-commercial break na, I called Maine Mendoza para makapagpa-picture. But I didn't know if she heard me or not. So after niyang nanggaling sa dressing room, mag-retouch, bumalik siya sa amin and then she said, ano, picture tayo? Oh my God! Wow! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Then I got snapped out of it. Nung narinig ko sa production staff na, okay, 10 seconds! So sabi ko na lang kay Mengay, ay 10 seconds na lang pala, sige mamaya na lang po. And then let her get back to work. Bukod kay Maine, gusto ko rin magpa-picture kay Bossing Vic, kay Sir Joey, kay Ryan Agoncillo. However, pagkatapos ng show nila, I can't call their attention kasi kinailangan nilang dumiretso sa dressing room. May importante pa sila yatang gagawin. Tapos si Mengay bumalik sa amin at may picture na kami! Hanggang ngayon, pag naaalala ko, grabe yung tuwa ko. Grabe yung kilig ko. Kasi 10 years ago, isa ako sa mga sinasabihang kamukha ko siya, kahawin ko siya. Ngayon, magkasama na kami sa isang picture. Ay! Comment nyo below, kamukha ko pa ba si Mengay? Or nung 2015 hanggang 2019 na lang yon. Bukod kay Mengay, nakapagpa-picture ako with the Singing Queens, dressed up as Pitbull, Miss Daryl Shane, naka Snow White, Sir Arman, naka Zebra, si Dominador, naka Mario. Nakapicturean ko din yung keyboardist nila, si Sir Pedro, ng Pedro and the Hollow Blocks. I don't know when is the next time na makapanood uli ako doon. And if ever there's another chance, sure. And that concludes this video. Feel free to follow my Instagram at nick.k.25 and my TikTok at di daw magti-TikTok 025. Again, this is Nick Fana and thank you all for watching. Babush!